Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaral natin, maging mapagtagumpay hanggang sa wakas. Marahil po ay narinig na ninyo ang mga idiomang nanalo sa labanan, ngunit natalo sa digmaan. At natalo sa labanan, ngunit nanalo sa digmaan. Nagpapahiwatig po ang mga ito na maaaring matamo ng isang tao ang isang maliit na tagumpay, ngunit bigo naman na matamo ang mas malaki at lalong mahalaga. Sa kabilang dako naman, yung kaibayo. Bigo sa maliit na tagumpay, ngunit nagtamo ng mas malaki at lalong mahalaga. Ang tunay na mahalaga na dapat nating pakahangarin at pagsikapang matamo ay ang pagtatagumpay hanggang sa wakas. Wakas man ng buhay o wakas ng mundong ito. Isang bagay po ang natitiyak natin, likas po sa tao, ang pagiging makumpetensya. Ang kanyang mindset o isipan ay ang maging matagumpay sa bawat kompetisyon, sa laro, at sa anumang hamon ng buhay. At umaasa sa mabuting resulta. Ang siya ay magtagumpay. Ngunit, sa maraming pagkakataon sa halip na magtagumpay o magwagi, nasusumpungan ng tao ang kanyang sarili na nabibigo o natatalo. Ito po ay maaaring dahil sa pagiging complacent siya o masyadong naging palagay. O kaya ay hindi sapat ang kanyang naging pagsisikap. Kapag nangyari yon, may mga taong nagkikibit balikat na lamang o nagsasabing wala akong swerte. O kaya ay ayos lang yun. O okay lang. Ngunit sa mga lingkod ng Diyos may dakilang tagumpay na nakalaan na hindi dapat palampasin. Sa halip ay dapat pagsikapang makamit o matamo ng bawat isa. Alin po ang tagumpay na kailangan ng lahat nating mga lingkod ng Diyos? Babasahin po natin ang isang hula ng Biblia na nakasulat sa Isayas 62:1. Pakinggan po ninyo. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot hanggat hindi siya naililigtas, hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Alin pong tagumpay ang kailangan ng lahat ng mga lingkod ng Diyos na dapat nating pakahangarin at pagsikapang makamit? Ang tagumpay na hahangga sa kaligtasan. Sinabi po ng Panginoon Diyos sa hulang ating binasa, magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot hanggang ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Alin po ang tagumpay na yon? Ang tagumpay na hahangga sa kaligtasan. Napakatibay po ng pangakong ito ng Diyos sa Jerusalem. Alin po ba ang tinutukoy sa hulang ito na Jerusalem? Na pinangakuan ng Diyos ng pagtatagumpay hanggang sa matamo ang pangakong kaligtasan. Ang babasahin natin ay yan ding talatang yan, pero sa dating salin ng Biblia at itutuloy natin sa mga talatang 11 hanggang 12. Ito po. Dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik. At dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga. Hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Narito ang kanyang kagantihan ay nasa kanya at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. At tatawagin nila sila
ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon at ikaw ay tatawaging hinanap, bayang hindi pinabayaan. Alin po ang tinutukoy ng hulang ito na Jerusalem? Na pinangakuan ng Panginoon Diyos ng pagtatagumpay, nahahangga sa kaligtasan. Ang tinatawag din ng hula ng Biblia, nasyon. Ano ang sabi ng Panginoong Diyos dahil sa Sion? Hindi ako katatahimik. At dahil sa Jerusalem, hindi ako magpapahinga. Subalit dapat po nating maunawaan na yung binabanggit na Jerusalem o Sion sa hulang ito ay hindi tumutukoy sa matandang Israel o sa unang bayan ng Panginoon Diyos. Bakit po natin natitiyak? Sapagkat doon sa talatang 11 hanggang 12, sabi doon, narito ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa, inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Sa makatwid, ang tinutukoy dito na pinangakuan ng Diyos ng kaligtasan, ng pagtatagumpay, hindi ang Israel. Hindi yung dating Sion, hindi yung dating Jerusalem, kundi yung anak na babae ng Sion na itatanyag ng Diyos hanggang sa mga wakas ng lupa. Sa makatwid, mga mahal na kapatid, napakahalaga na ang tao ay mapabilang doon sa anak na babae ng Sion sa panahon ng mga wakas ng lupa. Napag-aralan na natin, na ituro na sa atin ang kahulugan ng hulang ito. Ang anak na babae ng Sion ay tumutukoy sa Iglesia ni Cristo sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na ito. Ano po ang nais ng Diyos na matamo ng kanyang bayan sa mga huling araw? Ang pagtatagumpay na maghahatid sa kanila sa kaligtasan at upang sila ay maging matagumpay. Nangako ang Diyos, hindi niya pababayaan ang bayan niyang. Bakit po ang Diyos ay nangako na hindi siya tatahimik, ni magpapahinga, hanggang sa ang kanyang bayan sa mga wakas ng lupa ay magtagumpay at magkamit ng kaligtasan? Ang babasahin ko po ay kaugnay na hula dito sa Zacarias sa 13:7 hanggang 9. Ganito ang sinasabi. Gumising ka o tabak laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mangangalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Ang binasa po natin ay hula tungkol sa mangyayari sa Iglesia ni Cristo na itinatag ng Panginoong Hesukristo. Meron pong binabanggit sa hula na gumising ka o tabak laban sa pastor, laban sa lalaki na aking kasama, saktan mo ang pastor, at ang mga tupa ay mangangalat. Ang tinutukoy ay ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, na siya yung pastor ng kawan. Siya yung nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Pero ang sabi, saktan mo ang pastor. Ano mangyayari sa mga tupa? Mangangalat. At yun nga nangyari. Pagkatapos, sinundan ng aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliliit. O sinong tinutukoy ng mga maliliit? Yung
mga alagad, yung mga apostol ng Panginoong Kristo na nangasiwa o namahala sa unang iglesia nang ang Panginoong Kristo ay umakyat sa langit. Sa makatwid, yun mang mga apostol ay nakaranas ng matinding pag-uusig. Ano ang mangyayari? Ayon sa hula, sa buong lupain, na ang tinutukoy ang Iglesia ni Kristo, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Sino po yung tinutukoy na unang dalawang bahagi na mahihiwalay at mamamatay? Napag-aralan din natin ang mga Hudyo at ang mga Hintil na naging kaanib sa unang Iglesia ni Kristo. Paano natupad na ang dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay? Natalikod ang unang iglesia sa tunay na pananampalataya. At yung mga nanindigan, nalipol yun. Pinapatay yun dahil sa tindi ng pag-uusig. Kaya nawala ang unang iglesia ni Kristo. Pero may hula patungkol sa ikatlong bahagi ng iglesia ni Kristo. Ano po ang hula tungkol sa ikatlong bahagi na maiiwan? Ang sabi, aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. At yun nga ang nangyayari sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito. Pinadadaan ng Diyos sa maapoy na pagsubok. Pero may pangako ang Diyos sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw, sa bayan niya sa mga wakas ng lupa, pagka sila'y dumadaan sa pagsubok, ang sabi, sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin at aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay ang aking Diyos. Kaya yung nangyari sa unang iglesia ni Kristo, hindi po mangyayari sa iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Oot dumaan sa pagsubok. Oot dumaan sa matinding pag-uusig. Pero yung una't ikalawa na bahagi ng iglesia, humangga sa kabiguan. Hindi sila nagtagumpay hanggang sa huli. Pero ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito, may pangako ang Diyos. Hindi niya ito pababayaan. Maaring may kapatid na magtanong, kung tunay na nais ng Diyos na magtagumpay ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito, bakit po ipinahintulot pa niya na tayo ay dumaan sa maapoy o mabigat na pagsubok? Hindi ba maaaring wala naman? Pakinggan niyo sagot ng Biblia sa unang Pedro sa 1, talatang 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesus Kristo. Ipinahintulot po ng Diyos na padaanin niya tayo sa maapoy o mabigat na pagsubok upang subukin ang kadalisayan ng ating pananampalataya. Ang sabi sa talata, lalong mahalaga ang ating pananampalataya kaysa ginto. Kaya kung ang ginto sinusubok para mapatunayan ang kadalisayan nito, lalong padadaanin ng Diyos ang ating pananampalataya sa maapoy, sa mabibigat na pagsubok. Gaano kahalaga yun? Pagka nadalisay ang ating pananampalataya, masusumpungan tayo sa ikapupuri, sa ikaluluwalhati, at ikararangal sa pagpapakahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katunayan sa kabila ng napakabibigat na mga pagsubok na pinagdaraanan ng mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito. Hindi lang yung mga suliraning pangkabuhayan,
Hindi lang yung mga ligali, kasamaan na naglipa na sa mundo. Maging yung pagsubok ngayon na pinagdaraanan ng Iglesia ni Cristo dahil sa kasamaan, sa kawalang katwiran na naghahari ngayon sa Iglesia. Bakit? Hanggang ngayon nakapagtataguyod tayo ng ating pananampalataya, nakapagtataguyod ng tunay na mga aral, ng katotohanan. Balikan natin yung binasa natin sa hula kanina. Nangako ang Diyos na sa panahong tayo'y dumadaan sa pagsubok, kapag sila'y tumawag sa akin pangalan, sasagutin ko sila. Sasabihin ko sa kanila na sila'y aking bayan at ako ang magiging Diyos nila. Kaya hindi tayo nag-iisa. Habang dumadaan tayo sa malaki at maapoy na pagsubok ng ating pananampalataya, tandaan natin, may pangako ang Diyos sa Iglesia ni Cristo. Sa mga uling araw na ito, hindi siya tatahimik, hindi siya magpapahinga hanggang sa ang ating tagumpay ay magningning na parang sulo sa gabi, o hanggang sa matanggap natin ang pangakong kaligtasan. Subalit nangangahulugan po ba na magiging passive na lang tayo, wala na tayong gagawin at maghihintay na lang tayo sa tagumpay na ipagkakaloob ng Panginoon Diyos? Ano po ang inaasahan ng Diyos sa atin na mga lingkod niya sa mga huling araw na ito upang tiyak na makamit natin ang tagumpay na ipinangako ng Panginoon Diyos? Basahin natin ang sagot dito sa Hebreo 6:11 hanggang 12. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan, na huwag kayong maging mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Gaya po ng ating nabasa, nais po ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Sabi ng Biblia, huwag kayong maging tamad, huwag kayong maging pabaya. Lalong huwag niyong payagan na maiwan ninyo ang inyong paglilingkod sa Diyos o mapabayaan ang tunay niyong pananampalataya. Kundi ang sabi sa atin ng Biblia, maging tagatulad kayo sa mga sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis, katumbas ng pagtitiyaga, magsipagmana kayo ng mga pangako. Ano po ang katumbas? Nang manatili tayong masipag, matiyaga, matiisin, hanggang sa katapusan o hanggang sa wakas. Sa pahayag din ni Apostol Pablo sa Filipos 2:12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa nga ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Dapat po nating matanto na ang ganap na tagumpay ay makakamit lamang natin kapag natiyak na natin ang ating kaligtasan. Subalit sinong makatitiyak ng kaligtasan? Yung nilubos o tinapos ang gawain ng kanyang sariling pagkaligtas hanggang sa katapusan. Alin ang tinutukoy na katapusan? Katapusan ng buhay, kamatayan, o katapusan ng mundo o araw ng paghukom. Alin man ang mauna, hanggang doon dapat nating lubusin o kompletohin ang gawain ng ating sariling pagkaligtas. May gagawin tayo, may bahagi tayo. Hindi iaasa lang natin sa Diyos ang pagliligtas sa atin. Ginagawa ng Diyos ang kanyang bahagi. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Hindi siya magpapahinga, hindi siya tatahimik hanggang sa marating natin ang
kaligtasan. Gayunpaman, habang tinatahak natin ang landas na patungo sa ating kaligtasan, napakaraming suliranin. Napakaraming mga pagsubok at tiisin na sa iba ay nagsisilbing hadlang yun, na nagpapahina ng pananabik nila, ng hangarin nila na magtagumpay o manalo hanggang sa katapusan. Ano po ang dapat nating maging paninindigan kung tunay na nais nating magtagumpay at tumanggap ng pangakong kaligtasan? Basahin natin ang sagot dito po sa ikalawang Korinto sa 4:18 at talatang 16, ganito ang ating mababasa. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kaya hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagaman humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Ano po ang dapat nating maging paninindigan? Kung tunay nating nais na magtagumpay at tumanggap ng pangakong kaligtasan, tularan po natin ang naging paninindigan ni Apostol Pablo at ng mga tunay na Kristiyano noon. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ako pinanghihinaan ng loob. Katumbas ng hindi ako manlulupay pa. Hindi ako manghihimagod. Bagamat humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Totoo yun humihina ang katawang lupa. Tumatanda, nagkakasakit, iniinda ang mga suliranin na nararanasan, lalo't sunod-sunod at napakabibigat. Pero ang naninindigan at nakatanaw doon sa pangakong kaligtasan, patuloy na lumalakas ang espiritu, humihina man ang katawang laman. Ano po ang nagpapalakas ng ating espiritu? Yung sinasabi ni Apostol Pablo, ang bahagya at panandali ang kapighatian na dinaranas natin ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Bahagya lang, panandalian lang. Yung mga kapighatian, yung mga tinitiis natin sa buhay na ito, kung ihahambing doon sa kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Alin yun? Yun nga yung kaligtasan. Yun yung ipinangako ng Diyos na pagtatagumpay na dapat nating pakahangarin at kailanman ay hindi dapat palagpasin, hindi dapat bitawan, hindi dapat pabayaan. Kaya, dapat po nating ituon ang ating pansin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Sapagkat yung mga nakikita, panandalian lang yan eh. Lilipas yan, kasama ng mundo, nalilipas. Pero yung hindi nakikita, yun nga yung pangakong kaligtasan, yun ang bayang banal, yung buhay na walang hanggan, yun ay hindi lilipas. Walang katapusan yun. Walang hanggang yun. Maaring itanong ninyo, paano kung ang problema at mga pagsubok ay magtagal? Yung nangyayari sa iglesia ngayon ay magpatuloy at mas lumubha pa o lumala pa. Anong panawagan ng Panginoon Diyos sa atin na mga tagawakas ng lupa upang tiyak na makapagtagumpay pa rin tayo, magtagal man o lumubha pa ang mga pagsubok na dinaranas natin? Bumalik tayo sa hula, sa Isaiah sa 45:21 hanggang 22.
Pakinggan ninyo ang pahayag ng Panginoon Diyos sa atin na mga iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito. Kayo'y mangagpahayag at mangagpasapi, oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niya unang-una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin? Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mangaligtas lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ito ang panawagan ng Diyos sa ating lahat ng mga tagawakas ng lupa upang makapagtagumpay tayo. Marating natin yung hangganan. Magtagal man at lumubha pa ang mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Sabi ng Diyos, pagkatapos niyang sabihin, ako ang Diyos, walang iba liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin, sinabi niya, kayo'y magsitingin sa akin. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mangaligtas lahat ng tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Kaya ang Diyos po mismo ang nagtuturo sa atin na tayo ay magtatagumpay at tatanggap ng pangakong kaligtasan kung titingin tayo sa Kanya. Kung itititig natin ang ating mga mata sa Kanya, katumbas ng ilalagak po natin ang ating pagtitiwala at lubos na pag-asa sa Kanya. Ginagawa ito ng maraming mga dumadalo ngayon, ng mga kasama namin naninindigan sa kapakanan ng iglesia, sa pagtataguyod ng matuwid, ng tamang aral at matuwid na pamumuhay. Dahil doon, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Dahil doon, itinatawid tayo ng Diyos. Anumang pagsubok, ang pagdaanan natin, pagka nagmakaawa tayo sa Diyos, humingi ng tulong, iniuunat niya ang kanyang mapagpalang kamay. Kung hindi niya ginawa yun, nasa na tayo? Saan tayo magwawakas? Nakalulungkot, merong iba na nanindigan nung una, nagtapat nung una. Pero nung pinadaan ng Diyos sa matinding pagsubok ang iglesia, ay nilimot na ang mga pangako ng Diyos. Tumalikod na sa kanilang gampanin na inaasahan ng Diyos sa kanila. Pero sa mga lingkod ng Diyos na naninindigan sa panig ng Diyos, kaya kasama nila ang Diyos sa kanilang buhay araw-araw, bakit tiyak na magtatagumpay at maliligtas ang mga nakatuon ng paningin sa Diyos o nakalaga ang pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. Pakinggan nyo, nakasulat dito sa awit sa 16 talatang 8. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras sa piling niya'y kailan may hindi ako matitinag. Pagka oras-oras, bawat sandali ng buhay natin, kasama natin ng Diyos, sa piling niya kailanman, hindi tayo matitinag. Anong katumbas nun? Hindi tayo makikilos. Hindi mababakpak. Hindi mababagbag sa ating tunay na pananampalataya. At iyon nga ang kinaawaan ng Diyos na mangyari sa ating nagkakatipon ngayon. Batid po ng Diyos na darating ang panahong tayong mga lingkod niya sa mga wakas ng lupa ay makadarama ng kabigatan ng loob. Nawaring hindi na natin kayang tiisin
o hindi na natin matagalan dahil sa nagtatagal, lumulubha na mga suliranin ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Pero inuulit namin, may pangako ang Diyos sa bayan niya sa mga wakas ng lupa, sapagkat ito ay bayang hinanap, bayang tinubos, bayang hindi pinabayaan. Hahantong na ito hanggang sa araw ng kaligtasan sa pagparito ng Panginoong Jesucristo. Magpatuloy lang tayo na tumingin sa Diyos. Ituon ang pansin sa mga bagay na hindi nakikita. Pangunahin sa Diyos, hindi natin nakikita. Pero daman-daman natin sa buhay natin araw-araw ang pakikisama ng Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. Ang katunayan hanggang ngayon, malinaw ang isip natin, matibay ang ating pananampalataya na ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw, ito ang tunay na Iglesia. Ito lamang ang dako para matamo ng tao ang pangakong kaligtasan. Kaya para hindi tayo madai, sa halip ay magtagumpay, magwagi, sa gitna ng mga pagsubok, huwag nating kalimutan ang pangako ng Panginoon Diyos, hindi siya tatahimik. Hindi siya magpapahinga. Hanggang sa malubos ang ating tagumpay, hanggang sa makamit natin ang kaligtasan, sasagutin niya tayo. Pag tumawag tayo sa panahon ng matitinding pagsubok. Napakarami. Napakabibigat ng mga tinitiis natin sa buhay na ito. Habang lumalapit ang paghukom, pabigat ng pabigat ang mga pagsubok. Pero, magkaganon man, may Diyos na lagi nating kasama, araw-araw, oras-oras, hindi tayo matitinag sa ating pananampalataya. Yan nawa ang ibasbas ng Panginoon Diyos sa ating lahat na nagkakatipon ngayon, patatagin pa niya ang panghahawak natin sa ating pagka-Iglesia ni Cristo, kalakip nun, ibiyaya ang lahat ng ating pangangailangan, iligtas tayo sa mga kapahamakan, maging sa mga mabibigat na karamdaman. Yan ang ating leksyon. Tumayo kayo. Tayo po'y mananalangin. Aming Ama, napakasarap mong magmahal. Tunay, ipinagmamalasakit mo kami. Palibhasa, batid mo ang aming pagpipilit, ang aming pagsisikap na maiangkop ang aming sarili sa kabanalan ng aming pagka-Iglesia ni Cristo sa tawag at kahalalan na ibiniyaya mo sa amin. Salamat, marami mang tiisin at pagsubok. Ang Iglesia man ngayon ay dumadaan sa maapoy na pagsubok. Subalit kami na mga lingkod mong naninindigan, namamalagi ang katatagan ng aming pananampalataya, gaano man sumama ang mundo, gaano man lumaganap ang tukso, ang kahirapan, subalit kami nakapagpapatuloy sa aming paglilingkod. Ama, namamalaging mga tao kami. May hangganan ang kaya naming tiisin. May hangganan ang aming kakayahan upang itaguyod ang tunay naming pananampalataya. Kaya sa pagkakataong ito, sinasamantala namin na malapit ka sa bawat isa sa amin. Panginoon, palakasin mo pa kami. Patibayin mo pa ang aming pananampalataya. Huwag na kaming mahiwalay sa iyo. Huwag kaming panghinaan ng loob. Humihina man ang aming kataong lupa. Subalit magpapatuloy na palakasin mo ang aming espiritu, ang aming pananampalataya upang hanggang sa wakas ng buhay namin o hanggang sa araw ng paghukom, maitaguyod namin ang tunay naming kahalalan. Panginoon, malapit mo nang isugo ang iyong bugtong na anak upang kunin
ang mga lingkod mong pinangakuan mo ng kaligtasan. Huwag mo kaming kalilimutan. Ang buo naming sambahayan, ipagsama mo sa langit upang magtamo ng kaligtasan at ng walang hanggang buhay. Kung kulang pa ang aming mga tiniis, kung kulang pa ang aming mga naging pagsasakit, nakahanda pa kaming magpagal, Ama. Huwag mo lang kaming iiwan, huwag mo kaming pababayaan. Panginoong Hesukristo, maraming maraming salamat sa iyong pagmamahal sa iglesia dahil nais mo na ang bayan mo sa mga huling araw na ito ay maligtas. Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. Nasa langit ka man, subalit binabantayan mo kami araw-araw. Kinikilos mo ang aming puso pagka kami nakakalimot. Nagpapaalala ka, ginagamit mong kasangkapan ang ganitong mga pagsamba namin para marinig namin ang mga kalooban ng Ama. Panginoon, gawin mo pa kaming mga mananampalataya, nakahandang magpakasakit, nakahandang magtiis, hanggang sa masundan namin ang halimbawang iniwan mo sa kababaang loob at pagkamasunurin. Ama, bago kami maghiwa-hiwalay, baka meron kang mga anak na labis na nahihirapan sa kanilang kalagayan. Maaari po ba ngayon sa kinaroroonan ng mga lingkod mo, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Maawa ka po sa lahat ng mga lingkod mo. Yayamang nagpasya na kami na maninindigan kami hanggang sa aming kamatayan. Ang mga may sakit, haplusin mong katawan, magpagaling ka, ibiyaya mo pang lakas upang nalalabi naming buhay, magugol pa namin sa paglilingkod. Bahala ka na sa mga anak namin, lalo na sa kalagayan ng iglesia ngayon. Gawin mo silang matatag sa kanilang pananampalataya. Ang mga nanlamig, ang mga nahiwalay, bigyan mo ng pagkakataon upang makapanumbalik. Higit naming idinadalangin nawa ang iglesia lubos ng mabalik sa dating kabanalan at kaayusan. Lahat panalangin po namin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.